Hi, good morning sa lahat, no. I-share ko sa inyo ngayong araw yung tungkol sa kung paano ko inalagaan itong hayop ko. Particular po sa mga manok o sa babo. Ginagawa ko kada umaga po ay talagang organic po lahat. Minsan may binibigay kitang feeds pero na commercial feeds pero hindi talaga ganon kadami, no. So usually po ang ginagawa namin ay naghahanda kami ng pagkain nila na gaya ng ganito. Purely organic po yan. Yan. Yan ang usually main na pinapakain ko sa mga manok at pabo po ito. Ito yung tinawag kaming ipa sa yung yung tiki-tiki yata ito sa nalagyan ng iba pang mga pagkain and niluluto namin kada araw. So binibigyan ng umaga, tapos isang pagbigay rin o pag-feed sa kanila tuwing umaga. So purely ang ginagawa namin sa pagkain. So tutunghayan natin mamaya kung paano natin pinapakain yung ating mga pabo, manok. So, isi-share ko din po sa inyo na mabilis talaga yung pagpaparami sa kanila. Like yung sa manok ko, nag-start ako nung nagbili ako ng 3 inahin ng hindi pa nga ready to lay yung binili ko last December. 3 darag at saka isang roaster, 4 na. So, yun. Diyan ko nagsimula, tapos may isang inahin dito na nagsasabay. So far sa ngayon, more or less mga 70 heads na ang nandito sa akin. So may mga yan ang mga pinapractice na ginagawa ko. Parang lang backyard, happy. Hindi naman na iniisip natin kung paano kitaan o kung magiging commercial. So talaga lang siya, ginagawang makakatulong kasi mahilig talaga tayo sa native chicken. And minsan bumibili kita sa tindahan niya is yung ready, yung meat na. Dito sa amin, mga 300 yung minsan hindi pa nga 1 kilo yan. So naisip ko na mag-aalaga na lang kasi para makatipid-tipid na rin. Pero yung may gastos sa mga commercial feeds, but ang papaparami like ako sa pabo, medyo sabi nila mahirap yung alagaan yung pabo, but sa experience ko po ay hindi naman sa masyadong masisilan ng pagsisiw, masisilan yung pag-aalaga, paano natin proteksyonan para hindi siya magkasakit. So may ginagawa rin kitang mga sekreto dyan na sabi nila isa kailangan magiging hiyang ka sa pag-alaga para mabilis silang lumaki. So ngayon mayroon akong pabo na isang mga sisiw na inalagaan almost malapit ng 1 month. So 12 yan. Kahapon may placings naman tayo na napisa ng mga sisaw na 10. So more or less 22. So yun, 22 na mga sisaw ng pabo. So may napaparami rin kita almost mula yun sa 2 inahin na pabo at isang roaster din ay nung last more than 1 year na siya. So mga magto 2 years na. So nakaparami tayo ng almost 40 na lumaki sila, pero ngayon medyo tumabawas-bawas kami. Yung iniwan ko na lang is ready to lay na lang na 8, tapos may isang roaster, tapos yun may may naglilimlim na 3, may umiitlog doon. So medyo mabilis yung pagpapadami ng mga alaga natin dito. So yan ang isi-share ko sa inyo. And hindi naman sa masyadong libangan lang tayo, may full-time job din tayo, but of course kailangan lang na pagigihan, gising ng umaga, tapos pagdating ng gabi chine-check. So may tumutulong din dito sa pagpaalaga kasi dapat membro ng pamilya ang pag-alaga. So marami na tayong mga inaalagaan ngayon. So may manok, pabo, tapos nagsimula na rin akong mag-alaga ng kambing. So may isa akong inahin, tapos nanganak sa mga almost magwa 1 month na yung kanyang anak. Dalawa, puro babae. So medyo maswerte tayo dyan kasi sa unang pagkaanak niya, 2 babae talaga na ready natin. Native growth po ito, no? So yun, nagsimula rin tayo as backyard na mga pagre-raise natin dito lang, no? Habang tayo may trabaho pa na full time, tapos mag-alaga, tapos basta mag-share, magtutulong, diba? So sa kailangan ko lang na
mag-comment, mag-share dito. Tapos kung paano yung advice din kasi nagsisimula ako na talagang hindi maiwasan ang mga sakit. No? Wala tayong binabakunahan dito. And of course, kasi mahirap pa ito paniwala, di ba? So naghingi ako ng tulong sa badyan, sa mga nagdadarag din, ng chicken, na nag-aalaga, kung ano ba yung dapat mga practice na gagawin para maiwasan yung magkasakit. So ako may mga sekreto rin ang ginagawa niyan, pero ano lang, based on experience, yung hindi talaga tayo marunong dyan sa mga ganyan. So may mga suggestions sa mga technicians, so sino dyan, welcome na nagsishare sa kayo kung ano yung mga nagsishare. Maraming salamat. Until sa next video ko natin mga kaibigan, kung paano natin yung dalagaan yung ating mga hayop. Maraming salamat sa magsishare, magpa-follow nito, and of course maraming salamat rin sa magbigay ng mga advice, no, para mas mapaigihan pa ang pag-alaga natin ng backyard farming dito sa amin, dito sa lugar namin sa Iloilo. Maraming salamat. Thank you so much.